EU at saka DLSU. So, FEU tsaka Lasal. So, ano yung makikita natin dito, no? So, ang basketball, hindi ka lang dapat magaling sa offense as a team. Dapat magaling ka rin sa defense as a team. So, yung FEU, magaling sila sa offense kasi dalawa lang ang lamang ng Lasal. Dalawa lang. So, anong kahinaan nun? No? Defense. So, kung umi-score ka, lumiliit yung lamang, pero chances are matatalo ka in the end kung hindi ka dedepensa. So, sa nakikita ko, yung sa observation ko lang doon sa highlights, masyado silang nakadepende doon sa health defense na dahil nandun si Konate, yung malaki nila. So, syempre, pag medyo nakadrop yon, athletic at skillful yung player ng Lasal. So, pag nandun si Jacob Cortez, mid-range. So, pag si Konate naman nasa ilalim lang, ball movement, ball swing, may shooter yung Lasal. Minsan nga may nakita ako yung Konate humihelp tinutulungan niya yung mga kakampi niyang naiiwan. So, anong tendency? Nakakawala yung Lasal. Minsan yan, bumabackdoor pa yung player ng Lasal kasi nag-overplay sila. Nag-overplay ka kasi dinay mo na yung side Yeah? Yun yung tendency. Pag nag-overplay ka na, tendency magbabackdoor ka. Anong tendency ng ino-overplay mo? Kasi hindi mo na binibigay yung isang side. So, pag ang kalaban mo is sanay mag-execute, sanay sa half court, automatic yun ang gagawin sa'yo. At saka siyempre, hindi nga yung Konate nga, huli lang nasupal-palit ko si Phillips Dapat nga, mas top si Phillips para medyo bumaba yung production ng Lasal. Yeah? So, yun lang. Kasi si Jacob Cortez parang hindi nahirapan ng game na yan. No? Hindi ka pwede makipagsabayan lang sa opensa. Kung ang kalaban mo si Jacob Cortez, kailangan mo iparamdam kay Jacob Cortez yung depensa mo. Kasi ang hirap niya, pag pinabayaan mo si Jacob Cortez, maganda yung takbo ng Lasal. At saka yung paghawak niya yung bola, komportable na siya Komportable na siya sa laro. Kahit tumira siya o pumasa siya, pwede na. So, yun lang po.